Is your vehicle stopping like it should? Does it squeal or grind when you brake? Don't miss out on summer brake deals at O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. Karamay ni Joe, tumahimik na ring umupo sa kani-kanilang napiling lugar si Kiko. Pinagsawa na lamang ng mga batang syudad ang kanilang mata sa magandang tanawin ng pook. Tahimik nilang hinihintay ang pagdating ni Lolo Ute. At tulad ni Joe, hindi rin nila maiwasan ang paminsan-minsan na itapunan ng tingin ang punong balite na ayon kay Pancho ay matanda pa sa kanyang Lolo Ute. Nang biglang tumahimik ang kapaligiran, tila may isang isip na nagkasundo ang mga kuliglig na itigil ang kanilang pag-awit. Maya-maya'y napuno ng mga mahihinang pagsutsot ang paligid. Ano yun? May namilog na matang tanong ni Joe kay Pancho. Si Pancho naman ay napatayo. Biglang nagkulay suka. Pinanindigan ng balahibo ang buong katawan. Kilala niya ang mga pagsutsot. Pinakinggan niyang maigi ang ingay. Palakas ng palakas ang tunog. Minasdan niya ang lupa sa nakapaligid na halamanan at ahas! Mga ahas! Papalapit dito! Natarantang sigaw ni Pancho. Kuya, mga ahas! Sigaw ni Joe. Sa takot ay naglapit-lapit sila. Nagkapit-bisig at sama-samang tumuntong sa kani-kanilang inuupo ang mga troso. Matamang pinagmamasdan nila ang buong paligid. Nagulantang sina Gino at hindi malaman ang gagawin sa nakikitang iba't ibang kulay at haba ng mga ahas. Kahit saan nila ibaling ang paningin ay may mga ahas na naglalaparan ng mga leeg at naglalawitan ng mga dila. Ulupong! Sangkatutak na ulupong! Sigaw naman ni Boging. Gino, anong gagawin natin? Huwag kayong gagalaw. Walang tatakbo, walang magpapanik, mahinahong sabi ni Gino habang dumaklot ng may katabaang sanga ng puno. Tama ka Gino, magre-react ang mga ahas sa mga biglang kilos, sabi ni Kiko habang nakayakap at nakakarga pa ito sa likuran ni Boging. Nang kung gaano ang ikinagulat nila sa biglang pagdating ng mga ahas ay siyang ikinagulat din nila nang biglang tumahimik ang mga ito. Waray na pipi ang mga ahas, ngunit nananatiling nakaangat ang mga ulo nito at naglalaparang nangangalit pa rin ang mga leeg. Tahimik na tahimik ang kapaligiran. Kung maaari lang na pigilan na rin ni Gino ang paghinga ay ginawa na nila. Sino ang may sabi sa inyong bastusin niyo ang aking mga bisita? Malakas na bulyaw ang narinig ng mga kabataan. Buhat sa likuran ng galing ang malaki at mababang boses. Lolo Ute! Malakas na sigaw ni Pancho. Ibiniligbag ng matanda ang pasan-pasang bungkos ng saging sa lupa kasabay ng bunot ng sundang sa tagiliran. Tumayo itong namagitan sa mga bata at sa mga ahas. Akala po namin ay mamamatay na kami, sabi ni Pancho sa nanginginig pang boses. At dito pa mismo sa bakuran ko kayo manglalapastangan? Napanganga si Gino sa nasaksihan. Ngayon lamang sila nakakita ng ganito. Natatakot ng isang matandang halos balot na ng kulubot ang buong katawan ang kuyog ng mga ulupong. O totoo kayang may kapangyarihan nga ang matandang ito? At kung wala naman, paano nito kinakausap ang mga ulupong na biglang nanahimik na lang at sukat sa kanyang pagdating? Incredible! Bulong ni Joe sa sarili habang inuumang ang hawak na video camera. Pigil hininga niyang pinindot ang boto ng kamera at buong layang kinunan ang mga ahas at si Lolo Ute. Matamang nanonood naman si Kiko. Alam niyang hindi nakakarinig ang mga ahas dahil walang tainga mga ito. Nakakaramdam lang ang mga ahas ng vibration sa lupa tulad ng mga dulot ng mga yabag at malalaki at mabababang boses. Tama, kaya parang sumusunod ang mga ahas ay baka dahil sa malaking boses ni Lolo Ute. Saka patuloy na winawasiwas ng matanda ang kanyang kamay. Parang Indian snake charmer ito na iginagalaw ang instrumentong pluta.
Alam ni Kikong isang paraan ito upang matawag ang pansin ng mga ahas dahil natutuon ang atensyon ng mga ito sa pagkilos ng kamay ni Lolo Ute. Dumuon ka na muna sa kanila, Itoy. Utos ng matanda kay Pancho. Itinuro ang gawi ni Gino. Takot na umatras pasunod si Pancho. Sabik na pinanonood din niya ang gagawin ni Lolo Ute. Sinong pasimuno nito? Galit na tanong ni Lolo Ute sa mga ulupong na patuloy na iwinawas-iwas ang kaliwang kamay habang itinago naman sa likuran ang kanang kamay na may hawak na sundang at biglang sumutsot ng pagkahaba-haba si Lolo Ute. Mababa ang tono ng sutsot ng matanda. Wari namang may isip ang mga ahas na isa-isang napayukong dumapa sa lupa at mabilis na gumapang paalis. Kung baga sa aso, lahat ay nagtatakbo ng bahag ang mga buntot. Lahat ng ahas ay lumayo maliban sa isang kulay berdeng ulupong na nananatiling matigas na nakataas pa rin ang ulo at palabas-labas ang mahabang dila. May kalakihan ang ulupong na ito. May 4 hanggang sa 5 talampakan ang haba nito. Napailing si Lolo Ute na nilapitan ang mahabang ulupong. Tinatago pa rin ni Lolo Ute ang hawak na sundang sa kanyang likuran habang patuloy na winawasiwas ang kaliwang kamay. Ikaw pala ang promotor, ha? Ikaw palang magaling. Lumuhod si Lolo Ute at inilapit ang mukha sa ulupong. Muling sumitsit ng mababa ang matanda kasabay na itinuro ang daliri sa lupa. Hindi nag-iba ang posisyon ng ahas. Itinaas pa nito ang ulo at inilawit-lawit muli ang dila. Nanlisik ang mga mata ni Lolo Ute. Higit na malakas itong sumitsit at itinuro ulit ang lupa. Parang may isip na sumunod naman ang ulupong na iniyukod ang ulo. Muntik ka nang pumatay ng bata. Hindi ba't kabilin-bilinan ko'y lalayo kayo sa mga bata? Hambog ka! Galit na sabi ni Lolo Ute sa hayop. Walang kaabog-abog at biglang tinaga ni Lolo Ute ang ahas. Humiwalay ang ulo nito sa katawan. Nagkikisay ng nagkikisay ang naiwang katawan sa lupa hanggang sa mawalan na ng buhay. Nakangiti na ngayong hinarap sila ni Lolo Ute. Anong atin mga anak? Wika ng matanda na punong-puno ng kulubot ang mukha, na lalo pang nangulubot ng ngumiti ito pagharap sa mga bata. Sakalang nakahinga ng maluwag si Gino. Akala ko'y deadball na kami. Masayang wika ni Joe na nagpupunas ng pawis sa noo. Ako rin nga, akala ko'y the end na natin to, sabi naman ni Kiko. Kaya pwede ba Kiko, bumaba ka na dyan? Ngawit na ako eh. Reklamo ni Boging sa napasarap na kaibigan na nakakarga pa rin sa likod niya. O nga pala, sorry Boging. Sabay baba naman ni Kiko. Ang sarap pala ng feeling ng kinakarga, parang baby. Sa bagay, baby ka pa nga Kiko. Babing unggoy. Asar na pagkit ni Boging. Naabot ang hingal sa pagod at takot na tinatamasa. Salamat po sa pagliligtas nyo sa amin, Lolo Ute, singit ni Gino. Hali kayo. Tuloy kayo, pero pagpasensyahan nyo na tong bahay ko. Imbita ni Lolo Ute habang binubuksan ang pinto ng kubo at hinihilang ipinapasok ang buwig ng saging na dala papaloob ng bahay. Maraming salamat sa pakikinig. Ang kwentong inyong napakinggan ay hango sa sikat na 90s YA series na pinamagatang B1 Gang Adventure and Mystery Series, Book 1, Halimaw sa Wawa. Ngayon ay ginawang podcast series para muling bigyang buhay. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na chapter ng B1 Gang Adventure and Mystery Series, Case File Number 1, Halimaw sa Wawa. Is your vehicle stopping like it should? Does it squeal or grind when you brake? Don't miss out on summer brake deals at O'Reilly Auto Parts. Oh, oh,